It's about ticket at kailan darating dito. Oo. So, isa lang po sasabihin ko. Welcome back, Matinga Kids. Tas kaya- Welcome back, Chamame. Ano yan? Kumusta na ang bangs mo na maggupit niya? Anong klaseng gupit yan? Ano ba? Hindi na balag na naman ako. Nakikita mo ba yung bangs ko? Ayun, bagong haircut tayo mapakita. Bakit? Bagay naman sa'yo kasi lang medyo yung pagka, di ko lang kung sino bang idol mo, ba't ginaganyan-ganyan yung pambuhok mo? Sila si, bakit? Si ba? Oo. Ow, ow. Aso ba yun? So si Lassie. Oo, si Lassie. Di ba si Lassie may Baka bangs? si Luna. Eh nako, Kuya Beljo, si Luna, ang aso ni Kuya Beljo. Magandang araw po. Nagbablog ka ba talaga? Nagbibigay? Oo. Sure ka. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po tayo at meron tayo. Sabi ko kasi nagpagupit kasi ko kahapon. Sabi ko gano'n, ano po bang usong gupit ngayon sa mga kabataan? Ay, wala pa lang ako sinabing kabataan. Ano po bang uso ngayon? Sabi ko gusto ko naman bagong buhok, sabi ko sa kanya. Siyempre, handa na naman po ako mabash. Handa na naman ako mabash ng mga ng mga tao at basta dahil sa bago kong gupit, actually mga amigo. So meron tayong bangs ngayon, may pa-bangs po tayo mga amigo kasi ewan ko, sabing gano'n ni Kuya ay hindi man lang ako tinanong na ang edad ko. 42 na ako tapos ginupit ako ng ganito kasi sabi ni Kuya, Kuya ba't ganyan yung gupit ko? Sabi niya, di ba sabi mo bagong uso ngayon yung gusto ng mga bata? Sabi niya sa akin gano'n. Maganda yung Kuya, dapat paabain mo pa yung bangs mo tapos pakukulot mo, maganda yun ang uso ngayon. Eh di syempre ako naman si Uto-Uto, naniwala naman na bagay sa akin. Pagkakita-kita ni Lenlen sabing gano'n mukha ka. Ako nang pigtawan na sino lang kuya ng buhok ko. Pinagtatawanan ako ni Lenlen tsaka ni Kylie. Sabi, Daddy, ano ba yan? Yung mga ganun si Kylie. Tapos si Lenlen naman, ay ako, wala na kayong magagawa. Ito nang ginupit sa akin. So, for today's video, nakabangs po tayo at pahabain ko daw. Yung lang, sabi kasi ni Kuya, kasi naman, Kuya, kala ko naman teenager ka pa lang, kala ko ano ka pa lang, college ka pa lang, sabing gano'n. Sinabihan ako parang college lang ako, sabi ni Kuya sa akin. Alam mo ginawa ko? Binigyan ko ng tip, di ba? Doon kasi kami nagpagupit sa may malapit sa Wesleyan. Kaya Pagpagupit din ako doon. kaya sabing gano'n sabi ko, Kuya, ayoko nang iba naman yung buko na gawin mo sa akin, ganyan ka ako. Ayan, ganyan. Sige. Di, sige Eka. Tapos nang huli niya nalaman na 42 na ako, akala niya college pa lang daw ako. Kasi ganyan daw uso ng mga ngayon. Ako na habang ginugupit na nakakatulog ako, hindi ko alam ginagawa. Abi nang inaayos na yung buko, ganyan kapag inaayos na yan. Actually, ang ayos yung ganyan, ganyan siya. Ayan, nagulo-gulo siya, gulo-gulo siyang ganyan. Tapos pagkayari pagkagising ko, bakit may bangs ako? Sabi ko, ay sila, may bangs. Ay, nako, i-ready na ang tayo, babash na naman tayo. Wala tayong nararamdaman dyan mga amigo. So, eto, nandito tayo sa papuntahing Kabanatuan ngayon at tayo ay susundo. Tayo ang susundo ngayon sa mga bagets at syempre, magkakapi-kapi muna tayo, tatambay muna tayo ng 2 oras doon. Punta muna tayo ng kapihan. Ano paborito mong kapihan? Starbucks, syempre maglilibre ka. Pagka naglilibre ka, Ako pag nag-kuha sa Starbucks, naalala ko lagi si Tita Mariton. ay, ako, Kasi meron kasi sa Starbucks, diba? naalala ko si Tim Martin tsaka si Ate Rose. Oo nga, si Si Ate Rose ang naalala ko. ang kinorder ni Ate Rose, caramel macchiato. Tita Mariton naman, at ang Amerikano ba? Hindi ko alam, pero si Tim Martin naalala ko tsaka si Ate Rose, tsaka si Kuya Arnold. Oo, sila naalala natin pag sa Starbucks. Saan tayo kumain ng Starbucks kasama si Ate Rose? Sa Manila. Manila yun lang, sa Manila. Yan. Nga pala. Oo, kaya Papuntang airport. Kaya nga, yung mga subscriber natin napamahal na sa atin. At talagang sabi ko nga iba kasi akala basta love natin yung mga subscriber natin tsaka yung mga follower natin kapag kami binibigay lang sa atin. Hindi nila alam na hindi totoo yan. Like si Karen Paller, ano ibibigay niyan? Konsumisyon na sa akin yan. Si Lea Lynn, pamuisit lang sa akin yan. Lalo na naman si Hanabi, isa pa yan. Lalo si Teresa. Wala naman na ibibigay sa atin niya kundi konsumisyon. Pero hindi totoo 'yon. Hindi totoo na syempre ang isang vlogger kapag may na ibibigay sa iyo yung mga subscriber, sila yung pinupuri mo, sila yung gusto mo, yung mga yan.
Hindi totoo yan. Marami tayong mga subscriber na wala namang ibinibigay sa atin kahit ano, pero love na love natin. At hindi importante kung may maibibigay o wala maibibigay sa atin. Kasi yun ang iniisip ng iba. Nagkapasalamat na lang ako kasi sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, andyan sila. Hindi sa form ng hindi financially, hindi man ano, pero yung lagi kang susuportahan, ay masaya na kami dyan. Kaya huwag tayo maging judgmental. So are you ready ka na ba sa pagdating ng mga pamilya Matingga? Pwede na, 10 taon na Marami yan. nagtatanong kung totoo ba talaga na pupunta sila at parang Pwede na, lagi na sinabi, parang wala naman daw silang nakikitang ticket. Sabi ko, di ko Kuya alam. Bejon, Pag mga ganyan kasi, Kuya Bejon, si Ruel na po ang mag-isplok niyan. ticket. Nagtatanong kasi sa akin, maraming nagtatanong na mga subscriber natin, totoo bang pupunta? Sabi ko, tita, tito, si Kuya Ruel po ang magsasabi niya sa kanyang vlog. Kaya manood lang kayo sa mga content niya, doon yung malalaman ng kanyang mga Sige. updates regarding po sa Family Matingga. Total naman yun ang usapan natin. Sige, yun ang topic natin yun. It's about ticket at kailan darating dito. So, isa lang po sasabihin ko. Welcome back Matingga Kids. Welcome back Chamame. Welcome back sa Pilipinas. Welcome home. At eto na, totoo na. Babalik na po ang Matingga Family. Yes po, totoo po, babalik ang Matingga Family. Ang tanong, kailan? Meron bang ticket? So, ang sagot dyan ay nagpadala na po ako ng pera doon para po sa kanilang ticket pambili, nagpadala na ako ng pera doon, pambili ng ticket. Excuse mo. Nagpadala ako ng pera doon actually, pambili po ng ticket para sa local flight kasi yung local flight, mga amigo, Alam ko mas murang local flight sa mga local kaysa mga foreign. Hindi, depende. Bakit dito pagka nagpunta ka ng Cebu, ng Davao, mahal-mahal ang ticket. Kung nagpunta ka ng Thailand, mura lang. Depende yan. Depende sa flight. So anyway, mga amigo, yun, ang totoo niyan ganito. Nagpadala na ako ng pera para po sa pambili ng ticket nila. Ngayon, ang ticket po nila ay may local flight po kasi yon. So ako na po ang sagot sa local flight nila kasi syempre hindi na po natin iaasa yun sa mga nako, merong ambulance. Teka lang po, sige. Hindi wag na natin iano yun. Okay na yun, basta kagaya ni Tita Marito, nagbigay siya ng bayad pa international flight. Di ka mo na yung vlog niyan? Oo, si Tita Marito, sinabi ko na sa kanya. Sinabi ko na siya yung sponsor ni Vivian kasi inaano siya, binabash siya. Ang daming mga akala nila si Tita Marito is puro kuda-kuda lang, ganyan. Hindi niya alam, grabe ang naitulong sa atin yan. So, tapos Tita Marito, may action yun. Pag sinabi niya, tinutupad niya. Yun. Hindi lang naman syempre siya, syempre yung mga ibang nagmamahal, like yung ibang mga nagbibigay ng tulong kahit papaano, ganyan. So, basta ang totoo regarding sa ticket ay sabi nga nun ang sabi kasi sa joke lang ang pagpunta nila diyan sa Pilipinas. Wala naman ticket, wala naman ganyan. So, sige, aamin na nga po ako about sa ticket nila. Yun nga po, meron na silang kapapadala ko lang po ng pera kay Chamame at tatanggapin niya na yun. So, meron tayo sa Pilipinas doon na pinagpadala ng pera palit po. So, syempre, naghahanap kasi ko ng pera na palit lang, peso, tapos pas. Ngayon, nakahanap na po ako kasi mas madali naman po. So, bali yung Pilipino na yon, pinalit niya yung buong kinash advance niya at yung mga sahod niya para maibigay doon para sa ticket. Hindi lang naman pang ticket po yung binigay natin. Syempre, kailangan niya nila ng extra pera. So, nagpadala tayo ng halos sa malaki na natin kasi sabi ko ganito, si Alima kasi sa Sophie maiiwan. So, nagpadala na ako sa nakikabayan yung pera. Ngayon, hindi ko pinadala lahat. Sabi ko, mag-iwan ka muna sa'yo ng ganitong amount kasi si Chamame, pag kailangan ng pera dyan, merong kukuhanan. Sabi ko gano'n.
So ganun po ako mga amigo mag-isip pagdating po sa ano, yung hindi po pwedeng saktong-sakto lang. So yung ticket nila pa bibilin na sa Kronos meron na, bibili na. Oo. At ang sobra doon is gagamitin para sa mga food nila Sophie at ni Alima. And syempre ang gagawin ko doon mga amigo ay bahala na si Chamame kung paano gagawin niya. And then sabi ko, Chamame, magdala ka ng yung pocket money mo at na SEPA, sabi ko, kasi pag umuwi ka after ng vacation mo, bibili ka ng ticket, so kailangan may hawak ka na SEPAS para hindi na ako maghahanap, sabi ko sa kanya gano'n. So ando naman si Jerry sa Malabo, kaya kahit paano ay okay na yun. So basta ang usapan namin ni Chamame ay yung pera na siya na ang bahala sa perang pinadala ko, sabi ko sa kanya. So kukunin niya na yung pera para makabili na sila ng ticket para sa date na sinabi ko. Yun po mga amigo. So malinaw na ang lahat mga amigo ha, na meron ng pambili ng ticket. Yun ang katotohanan, at mag-antay na lang po kayo. Hindi ko kasi pwedeng i-reveal kung kailan sila pupunta dito, pero kasi nang kinausap po si Kabayan at kailangan ng SEPA, syempre sabi ni Kabayan sa akin ay pwede naman niya hawakan muna yung pera kung hindi pa kailangan, pero mas maganda kasi bigyan natin kay Chamame agad yung pera para po siya ay maayos niya yung mga gagastusin pa niya doon. So syempre kahit papaano, sabi ko bumili siya ng kahit papaano damit nila or something na pwedeng bilhin, sabi ko sa kanya. Pero yun ako may mga malita pa sila, di ba? Yeah, may maleta sila, walang problema sa maleta. And then sabi ko sa kanya, konti lang dala nila. yeah, sabi ko nga, pwede naman sila bumili ng pang-uwi nila dito. So basta hindi ako pwede mag-reveal ng mga kung ano-ano about sa pag-uwi nila. And then magugulat na lang kayo, nandito na po sila sa Pilipinas. Yun po mga amigo. At syempre mag-aantay po tayo at magugulat na lang po talaga kayo pagka ako ay pagkasama na po namin sila Chamame. Hindi ko nga alam kung ano yung marami nakaplano naman po yun ng mga amigo. So ulitin ko, ang pagpunta ni Chamame rito sa Pilipinas ay kusang loob, nilang pumilit, at siya mismo ang gusto na magpatuloy ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas. At syempre marami siyang aayusin sa Equatorial Guinea pagkatapos siya magbakasyon dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, pwede siya magbakasyon dito after 2 years, ganyan, after 3 years pwede siya magbakasyon, depende sa gusto niya. Kung gusto niya every year, pwede naman nila bed yun. Pwede siya every year magbakasyon. For example, bakasyon nila Sophie Sophie doon. Balik sila dito. Oo, tapos pupunta siya rito ng mga 2 months, di ba? O 3 months, balik-balik na siya dito sa Pilipinas. So yun ang gusto ko, pero ang gusto ko maraming dapat tapusin kasi kaya siya mamin doon. Pero right now ay okay na po ang lahat. Okay na ang pakiramdam namin, okay na ang aming puso, okay na ang lahat. At lahat po ay maayos na. So kung ano man yung makikita nyo sa mga videos namin, masaya po at ano lang po, good vibes lang po. So yun lang mga amigo. Thank you so much po sa panonood po ng episode na ito, at God bless po mga amigo. Paalam po muna, mapagpalang araw po sa ating lahat.